Sa bawat sabat sinikap nilang patatagin sa kanilang kabataang isipan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na magiging bunga ng sakripisyo ng tagapagligtas. Matapos mamuhay ng walang kasalanan, siya'y mamamatay na parang isang kordero, upang wakasan ang kadiliman magpakailanman. Kung minsan ay naaantig si Cain sa mga turo, ngunit halos palagi niya itong pinag-aalinlanganan. May paghihimagsik niyang itinanong, bakit nag-aklas si Samael? Isang gabi tumanggi siyang pakinggan ang payo ng kanyang mga magulang, at sinisi sila sa lahat ng kasamaan sa pagsasabing, kung wala tayong araw na tumatanglaw ngayon, kasalanan ninyo ito. Ang pagmasid sa malayong Eden na naliligo sa araw ay nanganak ng mga saloobin ng pakikipagsapalaran. Sa kabataang puso ni Cain nagsimula siyang mag-isip, ang paraisong ito ay hindi kalayuan gaya ng sinasabi ni Itay at Inay. Bakit kailangang maghintay at magtiis ng napakatagal? Napakaganda nito, mula rito sumisikat ang araw-araw. Kung masasakop natin ito, madali nating mapipigilan ang liwanag sa pinagmulan nito, at tayo'y maninirahan sa isang paraiso ng walang hanggang araw. Ang mga ideya ni Cain tungkol sa pakikipagsapalaran ay nagdulot ng kalungkutan sa puso ni Adan at Eva. Nakita nila na ang kanyang interes ay para lamang sa kasalukuyan. Nangarap siya ng isang paraiso ng kaligayahan at liwanag na masasakop sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. Sa kanyang mga plano, hindi niya naramdaman ang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Bakit pa kung siya ay napakabata, matalino? Puno ang kanyang mga pangarap, ganyan ang kanyang sinasabi. Ang mga araw ng pakikibaka, pananalangin at mga sakripisyo para sa kapalaran ni Cain ay lumipas na mahahalagang pagkakataon upang kumapit sa tagapagligtas. Ay dumarating araw-araw sa harapan niya, ngunit lahat ng ito ay kanyang itinakwil isa-isa. Sa kanyang kawalan ng pananampalataya, na paraan siya sa pagdududa sa pag-iral ng Yahawa Rahaya, na hindi pa niya nakikita kailanman sa kanyang mga magulang na bagamat nahahapis, ngunit laging may pagtitiis, ay sinikap siyang iligtas mula sa kapahamakang kanyang tinatahak. Nangako sa isang araw matapos ngumiting may kawalan ng paniniwala, na siya'y maniniwala sa lumikha at sa kanyang plano ng kaligtasan, kung sakaling siya ay magpakita ng hayagan sa sandali ng paghahandog. Nagminas ang pananampalataya ng mga magulang na iyon, at nagsimula silang dumulog sa walang hanggan. Ang kanyang bisible na pagharap, maaaring baka naman ang magligtas sa minamahal na anak, na lalong naging mapaghimagsik bawat araw. Dininig ng lumikha ang panawagan ng mga magulang na nagdadalamhati, bagamat patik niyang bahagya niyang mababali ang mapaghimagsik na diwa sa puso ng binatang si Cain. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita, handa siyang igawad ang kahilingan. Iunat niya ang mapagkaibigang mga bisig kay Cain. Sinisikap na may pag-ibig na abutin ang kanyang puso. Dahil batid niya ang mga nasa kanyang puso at mga pangarap ng pakikipagsapalaran, madali siyang makaparakip sa kanya upang siya'y akitin, sapagkat siya rin naman ay isang nilalang na laging nagtaglay ng mga pangarap ng pakikipagsapalaran sa bilyong gitna.
libis ng kamatayan sa paghahanap ng pagkubkob sa malayong Eden upang panghabang panahon na pag-isahin ang araw sa kanyang kalangitan. Marami silang magkakatulad na bagay. Si Cain ay naging usyoso ng araw ng Biyernes na iyon.